May MP2 ka na, may REIT ka pa. Pero napapansin mo may mga buwan na zero pa rin. Hindi kulang ang pera mo. Kulang ang strategy mo. Kasi ganito yan. Sa MP2, kadalasan isang beses lang pumapasok ang kita. Either yearly o sa maturity. Sa REIT naman, quarterly ang dividends. So kahit may dalawang investment ka, may mga buwan talaga na walang pumapasok. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila dagdag lang ng dagdag ng investment, lalaki na agad ang cash flow. Pero ang problema, hindi lang ng pera ang kulang. Timing ng pera. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ngayon, ito na yung shift na hindi tinuturo. Kasi karamihan, ang focus nila dagdag lang ng dagdag ng pera. Mas malaking hulog, mas malaking ipon, mas malaking target. Akala nila doon manggagaling ang cash flow. Pero hindi doon nagsisimula ang problema. Hindi mo pinipilit maging monthly ang MP2 at REITs. Kasi hindi naman talaga sila design para doon. Ang MP2, yearly o sa maturity. Ang REITs naman, quarterly. Kung pipilitin mo, madidisappoint ka lang. Kaya karamihan naghihintay. Ang ginagawa mo, inaayos mo kung kailan sila magbabayad. Hindi mo binabago ang investment. Binabago mo ang timing ng pasok ng pera. Doon nag-iiba ang laro. Hindi dami ang ina-adjust mo, kundi schedule. Hindi income ang problema mo, kundi kung kailan pumapasok ang income mo. Kasi kahit malaki ang kita mo, kung sabay-sabay lang dumating, may mga buwan ka pa ring zero. At doon ka natatalo. Pero kapag inayos mo ang timing, kahit hindi monthly by design, mas nagiging tuloy-tuloy ang flow. Mas ramdam mo ang pera. Hindi ka na naghihintay, dumadaloy na. Simulan natin sa REIT. Quarterly ang dividends. Pero hindi pare-pareho ang payout dates. Ibig sabihin, kahit pareho silang quarterly, iba-iba ang buwan ng bigayan. May REIT na nagbibigay sa March, may iba naman June, may iba September, may iba December. Hindi sila sabay-sabay. At yan ang advantage. Ngayon, kung iisa lang hawak mo, isang quarter ka lang may kita. After nun, maghihintay ka ulit. May mga buwan na zero kahit invested ka. Hindi dahil kulang ang pera mo, kundi dahil kulang ang timing mo. Pero kung iba-iba ang hawak mong REITs at iba-iba ang payout schedule nila, hindi na sabay-sabay ang pasok ng pera. May papasok sa isang buwan, tapos may susunod uli sa ibang buwan. Unti-unti, napupuno mo yung mga buwan na dati walang pumapasok. Hindi mo dinadagdagan ng risk, inaayos mo lang ang schedule. Dito pa lang, nababasag mo na yung mga dead months. Hindi pa perfect, pero hindi ka na naghihintay ng matagal. Mas nagiging consistent ang flow. Mas ramdam mo na may nangyayari sa pera mo. From waiting to spacing. Hindi ka nagdadagdag ng investment. Inaayos mo kung kailan sila nagbabayad. Dito nagiging strategic ang REIT. Hindi lang source ng dividends, kundi bahagi ng system. Ngayon sa MP2, kung isa lang ang account mo, isang beses ka lang kikita, either yearly payout o sa maturity. Ibig sabihin, isang bagsakan ang pasok ng pera. After nun, maghihintay ka ulit ng matagal. May mga buwan na zero kahit tuloy-tuloy ang hulog mo. Hindi kulang ang effort mo. Kulang ang structure mo. Pero kung magbubukas ka ng multiple accounts at iba-iba ang start date, hindi na sabay-sabay ang maturity. Pwede mong i-stagger kung kailan matapos ang bawat account. Hindi isang bagsakan, kundi paunti-unti. Hindi mo lang pinalalaki ang ipon, pinaghihiwalay mo ang timing. Halimbawa, may account kang magmamature ng January, susunod February, then March. Hindi kailangan sabay-sabay ang hulog. Ang mahalaga, iba-iba ang start.
Habang tumatagal, nadadagdagan ang accounts mo. Nadadagdagan din ang months na may pumapasok. From one time to staggered flow. Hanggang sa dumating ka sa point na bawat taon may naka-line up na maturity. Hindi mo na iniintay ang isang malaking payout kasi may darating na sunod-sunod sa timeline mo. Mas nagiging predictable ang cash flow. Hindi ka umaasa sa isang event. May naka-schedule kang system. Hindi mo dinadagdagan ng pera lang. Inaayos mo ang schedule ng pera. Dito nagiging strategic ang MP2. Hindi lang savings kundi bahagi ng cash flow system. Ngayon, pagsamahin mo. REITs, iba-iba ang buwan ng dividends. MP2, iba-iba ang buwan ng maturity. Magkaiba sila ng galaw at yan ang advantage. Hindi mo sila pinapagsabay. Pinapantay mo ang timing. Hindi ito about more investments. This is about better coordination. Kapag pinagsama mo yan, hindi sabay-sabay ang pasok. Hindi isang bagsakan na kailangan mong hintayin. Hindi ka stuck sa isang quarter o sa isang taon. Unti-unti, may pumapasok sa iba't ibang buwan. Hindi mo pinipilit maging monthly, pero nawawala ang dead months. REITs, pumupuno ng pagitan. MP2, nagbibigay ng mas malalaking milestones. Kapag nagtama ang dalawa, mas nagiging balance ang flow. May small inflow, may medium inflow, may larger inflow. Hindi isang source, system ng sources. Hindi dead months, hindi long waiting periods. Mas nagiging tuloy-tuloy ang galaw ng pera mo sa buong taon. Mas ramdam mo na may nangyayari, hindi lang lumalaki, umiikot. From growth to flow. Hindi ito monthly income hack. Hindi rin ito shortcut. Cash flow timing system ito. Pinagsasabay mo ang dalawang magkaibang schedule para gumawa ng mas consistent na pasok ng pera. Hindi mo binabago ang investments, binabago mo kung kailan sila gumagana. Imagine mo lang, calendar, hindi yung basta timeline, kundi actual na daloy ng pera. Dati, may isang buwan lang napapasok ang income, tapos mahaba ulit ang hintay. Pero ngayon, inispread mo na siya. January, may MP2 maturity. February, pwedeng wala, pero hindi ka na umaasa sa iisang source. March, may REIT dividend. April, tahimik, pero may susunod na naka-line up. Hindi mo hinahabol ang buwan, naka-schedule na siya. June, may REIT uli. September, may pasok ulit. December, may dividend ulit. Hindi sila sabay-sabay. Hindi rin sila isang bagsakan. Paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Hindi consistent per month, pero consistent ang flow. Ngayon, habang dinadagdagan mo ang setup mo, habang inaayos mo ang timing, unti-unti, napupuno ang mga buwan na dati zero. Hindi agad perfect, pero nawawala ang long gaps. From gaps to coverage. Hindi man eksaktong buwan-buwan, pero halos wala kang buwan na walang pumapasok. Mas nagiging predictable ang galaw ng pera mo. Mas may control ka. Hindi ka umaasa sa isang date lang. From waiting to flowing. Kahit malaki ang ipon mo, kung sabay-sabay lang pumapasok, maghihintay ka pa rin. Pero kahit maliit pa, pero tama ang timing, mas ramdam mo ang flow. Hindi MP2 ang kulang. Hindi REITs ang kulang. System ang kulang.